Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay isa din sa request sa atin kung paano naman daw gumawa ng pattern naman ng mga sando para naman sa panglalaki. Kasi nung nakaraan may ginawa tayong pambahay short, 4 na size yung ginawa natin para sa short. Ngayon tinirnuhan natin yon ng pambabae para naman sa summer top o yung spaghetti strap natin na 4 na size din na pwede natin iterno doon sa mga short. Ngayon naman ang gagawin naman natin dahil sa request, gagawin naman natin ay sando naman. Gagawin natin 4 na pattern or 4 na size para ititerno natin doon sa 4 na pattern natin short. Ayun. Meron na akong ginawa ditong sample guys. Kasi marami ding nagtatanong kung paano magkabit ng bias sa ganito na stretchable. Kasi mahirap talaga ikabit ito. Kahit meron ka ng bias binder, kailangan mo pa rin i-practice kung paano yung tamang paghawak para mailagay mo siya ng maayos. Ngayon, meron din ako noon, kaya lang hindi ko talaga yung ginagamit kasi, pero never ko pa rin na-try. Kasi sabi sa akin, pagka gagamitin daw yun, meron pang kailangang i-adjust doon sa ilalim ng ating makina. Parang ita-timing. Ita-timing siya pag gagamitin ang bias binder na holder. Ngayon, di ko siya ginamit. Papakita ko sa inyo kung paano siyang gagawin. Nagamit lang ang ating ordinaryong tahi. Bali, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin ang pattern ng 4 na size isa-isa at paano natin itong tatabasin. Paano natin tatabasin itong bias para ng pagtabas at paano natin siyang tatahiin. Ito mismo. Papakita ko sa inyo kung paano natin siyang tatahiin. Tara guys. Ito na yung ating pattern para sa 4 na size. Kinat na natin siya para mas mabilis na yung ating paggawa ng pattern. Ang unang pattern natin may sukat na 5 1/2 by 15 inches. Nisusunod natin pattern para sa pangalawang size, 6 1/2 by 18 inches. Itong pangatlo, 7 1/2 by 21 inches. Itong pang-apat, 8 1/2 by 24 inches. Niready na natin to guys para mabilis. Ayan, marking tayo tapos connect para tapos agad. Unahin na natin yung sa pinakamaliit. Ayan, ito yung ating pinakamaliit. Mula dito tayo yung pinakamagiging taas natin. Mula dito sa taas, magpapasok tayo dito ng 1 1/2. Ayan, 1 1/2 mula sa dulo ng ating pattern. Ayan. Pag naipasok na natin yan sa 1 1/2, mag-a-additional pasok tayo sa 1 3/4. Ayan, dyan sa 1 3/4 ibababa natin sa 1/4 inch lang. Ayan, dyan sa binaba natin i-connect natin sa unang mark natin. Ayan ang magiging shoulder nya. Ngayon, mula dun sa taas, pababa naman tayo, ibababa natin ito sa 6 inches. Ayan, dyan sa 6 inches, i-trace natin yan papasok. Dito. Ito ang ating magiging kukurbahan mamaya para sa kilikili. Para sa back neckline, magbababa tayo ng 1 inches. Pababa natin ng 1 inches. Para yan sa back. Ikukurba lang natin yan ng paganyan. Ayan. Tapos mula dito sa baba,
sa minarkahan natin, dito sa 6 inches, iaangat naman natin siya ng 1 and 1/2. Ito naman yung magiging neckline natin para sa front. Ayan, tapos i-connect natin yan dito. Pabilugin lang natin para mas maganda. Gamit tayo ng French curve. Ating French curve. Ayan, pabilog dapat yun dito. Ngayon, yung sa kilikili, magmumula yung ating curve mula dito sa shoulder, papunta dito na sa dulo. Ito kasi guys, yung ginawa nating pattern, sinama na natin ang sewing allowance. Hindi na tayo maglalagay ng allowance kapag kinat natin yung tela. Ayan. Ito na ang ating pattern para sa pinakamaliit. Ngayon, magkakat tayo dyan, sakto na sa guhit. Ito lang ang ikakat natin. Ngayon, susunod naman nating size. Ito yung 6 1/2 by 18. Yan. Mula sa dulo, sa taas, papasok natin sa 1 3/4. 1 3/4. Tapos, ipapasok uli natin siya mula doon sa minark natin sa 2 inches. Diyan sa 2 inches, ganun uli, magbababa tayo ng 1/4 inch lang. 1/4 inch. Ayan ang i-connect natin sa unang guhit. Yung binaba natin. Ayan, ngayon, mula sa taas, ibababa natin yan sa 7 inches. Mula sa taas, 7 inches. Ayan, 7 inches, tsaka natin bubuhitan papunta dyan. Ngayon, dito sa back neckline, magbababa tayo sa 1 and 1/2. 1 and 1/2 magmark, tsaka natin ibukurba para sa neckline. Ngayon, kukunin naman natin yung para sa front. Sa front, kagaya nung sa maliit kanina, mag-aangat lang tayo ng 1 and 1/2. Ayan, sa 1 and 1/2, iyan ang ikukurba natin para sa front. Ngayon, ikukonek naman natin itong sa shoulder papunta sa kilikili naman niya. Ayan, ang ating sumunod na size. Sunod natin ang sunod na size na 7 1/2 by 21. Mula sa dulo, papasok natin uli naman sa 2 inches. Mula sa 2 inches na minark natin, ipapasok din uli natin sa 2 1/4. Diyan sa 2 1/4, ibababa natin siya sa 1/4. Diyan sa binaba nating 1/4, i-connect natin itong unang pinasok natin na 2 and ano ba pinasok natin? 2 inches. 2 inches mula sa dulo, tapos pinasok natin ulit, tsaka natin binaba sa 1/4. Yan, i-connect natin. Ayan, after nyan, dito tayo naman, mula sa taas, ibababa naman natin siya sa 8 inches. 8 inches mula sa taas. Ayan. Tapos mula dito sa taas uli, para sa ating neckline sa back, ibababa natin siya sa 2 inches. Ayan, sa 2 inches, ikukurba na natin yan, papunta dyan. Tapos mula dito sa baba, aangat naman natin siya sa 1 and 1/2. 1 and 3/4 naman siya, 1 and 3/4. 1 and 3/4, then i-curve natin siya. Tapos mula sa shoulder papunta sa kilikili niya, sa dulo ng ating ginuhit. Ayan na siya. Ngayon, yung last natin, ito naman yung pinakamalaki natin.
Mula sa dulo, papasok na natin siya sa 2 and 1/4. Mula sa 2 and 1/4, papasok natin sa 2 and 1/2. Baba ng 1/4 doon sa 2 and 1/2, tapos i-connect natin sa una nating menard. Mula sa taas, magbababa tayo sa 9 inches. Tapos, mula dito sa taas, magbababa tayo sa 2 and 1/2 para sa ating back neckline. Sa baba, dito, aangat naman natin siya sa 1 and 3/4 din. Tsaka natin curve. Then, yung sa shoulder, papunta sa kilikili. Ayan na yung ating mga pattern. Ngayon, pwede na natin siyang gupitin. Sakto na siya dun sa ating pattern. Guys, kung gusto nyo itong ilipat para magkahiwalay ang pattern ng ating back and front, pwede nyo itong gupitin muna para sa ating back. Tapos, i-trace natin siya or ibakat natin siya sa ibang pattern paper. Tapos, pag nakuha na natin yung back, tsaka natin gupitin itong ating para sa front. May iwan yung front. Magkakaroon na tayo ng pattern para sa front at yung pitin trace natin para sa back. Magkakaroon tayo na magkahiwalay na pattern. Ito na siya. Ngayon, magsasample tayo para maituro ko rin kung paano siyang tahiin. Kung ang gagamitin nating tela ay stretchable at wala tayong bias binder at piping. Single or ordinary stitch lang ang ating gagamitin. Ayan. Ito yung aking gagamitin. Spandex cotton to guys. Ritaso ko to eh. Ititiklop ko lang muna siya. Ang gagamitin kong pattern yung pangalawa. Kasi yung ginawa natin short nung nakaraan. Teternuhan ko. Para ibibigay ko doon sa aking anak ng aking friend. Ayan. Tinupin natin siya para maging ano na to. Front at back. Magkaharap na yung right side. Ayan. Ito yung gagamitin kong pattern. Ayan. Ito siya. Ayan, kasya naman siya. Pagka napagharap na natin yung right side, sa right side, ayan, tiklupin lang natin sa gitna. Ayan, tapat natin yung ating pattern na ito ang center fold niya. Center fold para sa center fold din ng ating tela. Kumbaga, yung unang ply sa ilalim, pangalawang ply sa ibabaw. Tapos tiniklop natin para magkaroon siya ng gitna. Kaya dyan tatapat ang center fold ng ating pattern. Ayan. Ngayon, pag nailapat na natin siya sa gitna, magugupit na tayo dyan. Sakto na sa ating pattern paper. Bago natin tanggalin yung ating pattern paper, kailangan lang i-trace natin itong front natin. Kung saan yan, doon natin titrace. Kung halimbawa ganito ang style ng ating paggamit ng pattern. Pero pwede naman yan, ihiwalay natin ang back and front. Para wag na kayong naggaganito. Ayan. Pagkatapos kong matrace, tatanggalin lang muna natin yung isa. Itong nasa loob. May iwan itong ginuhitan natin para magupit natin yung tinrace natin. Ayan. Ito na siya. Meron na tayong para sa back and front. Ngayon, magsusukat tayo ng ating para sa bias. Guys, dahil stretchable yung ating tela, kailangan nating mag-adjust. Ito
Susukatin muna natin ito. Kung ilang inches to, ayan, lumabas 7 and 1/2. Magbabawas tayo sa mga 2 inches or 1 and 1/2. Ito, 1 and 1/2. 7 and 1/2 siya, dito tayo sa 6. Dun sa 6, idodoble natin yan. Para makuha natin yung haba lang ng ating bias. Ayan, 12. 12 inches ang para sa armhole niya. 12 inches by, ang lapad ay 1 and 1/2 bias. Ayan. By 1 and 1/2. Tapos dito rin sa ating neckline, sukatin natin yung sa back. Ayan. Tapos idugtong natin dito kung hanggang saan dito yung tape measure natin. Ayan, sa 2. Ganun din dito. Padugtong natin sa front. Ayan, nasa 8 and 1/4 siya. Ngayon, dito, dahil mas maluwag to, meron siyang back and front, 8 and 1/2 or 8 and 1/4, bawasan natin ito sa 6, 8, 1, 1 and 1/2 din. Gawin natin siyang 6 and 1/2 or 6 and 3/4. Kasi kung 1 and 1/2 sa 8 and 1/4 dapat 6 and 3/4. Kaya lang gawin na natin siya 6 and 1/2 kasi sinama natin din yung sa shoulder 6 and 1/2, tapos idodoble natin, kaya magiging siya 13 inches. Ayan, 13 inches yung ating para sa neckline. 13 inches by 1 and 1/2. Again, try natin mag-cut ang para sa bias. Ganito pala. Kasi maraming nahihirapan sa pag-cut ng bias o pagkakabit ng bias. Share ko to sa inyo, guys. Asan ba yung hanapin lang natin yung side ng tela natin. Ito yung side natin na mas stretchable. Ito yung pahalang. Ito yung pahalang na. Ngayon, hindi tayo dyan magka-cut ng para sa ating bias. Dito tayo sa ito yung width, dito tayo sa length. Tiklop ko lang, guys. Lumalabas, ito yung width, ito yung length niya. Tiniklop ko na lang siya, guys, para hindi tayo mahirap. Ayan. Ito yung parte na pahalang, ito yung patayo. Naguguhit lang tayo dito. Gawa tayo ng unang guhit na diretso, patayo. Patayo, tapos kukuha na tayo ng ng lapad, 1 and 1/2. Mag-mark tayo dyan sa 1 and 1/2. Balik kukuha lang ako ng para sa sleeve or sa armhole tsaka sa liig. Pero guys, tansyahin nyo rin kapag ang ating spandex na nabili hindi yung ganitong malambot, meron kasi isang spandex medyo makapal. Ayun, dapat mas less yung ating ibabawas. Ngayon, kung binawasan natin ito ng 1 and 1/2, siguro doon mga lang, half inch lang. Ayan. Ito yung para sa dalawang armhole, ito yung para sa liig niya. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano naman siyang tatahiin. Ayan guys, ito na yung ating pinakasando. Ito ang body. Una lang nating tatahiin yung isang side lang ng shoulder. Pagdudugtungin lang natin yan. After nyan, i-edging lang natin muna. And after ma-edging, ito yung ating iharap natin sa atin yung wrong side.
Wrong side. Tapos kunin natin yung bias natin para sa neck. Idadapaan natin yung ating bias na nakaharap din sa atin ang wrong side. Yan, wrong side ng body, wrong side ng bias ang nakaharap sa atin. Tahiin natin siya. Ilak muna natin. Medyo hatak siya. Medyo hatak. I-relax muna natin yung body natin sa neckline. Tapos, kung iyan yung leeg natin sa likod or back, batok, ito yung shoulder, ipasok natin yung hawak dito sa bias. Tapos, mga half or 3/4 inch, ipasok natin yung hawak. Tsaka natin yung hinawakan, itapat natin sa shoulder, yung dugtungan ng shoulder. Ayan, pagtapat na natin yan dyan, hahatakin natin tong bias at yung lalapatan natin ng bias. Tatahiin natin siya ng hatak ang tela. Huwag lang masyado guys, isip ako. Pero ang purpose niyan guys, kaya hatakin natin ang tela habang tinatahi. Para after nating matahi, hindi puputok yung mga tahi natin. Ngayon, ito, pa-curve to ng malalim. I-fold lang natin to sa gitna, mula sa dulo, hanggang dito, itatapat natin sa dugtungan ng shoulder. Ayan, kung saan yung gitna, doon natin nahawakan. Yun ang itatapat natin sa gitna nitong pa-curve sa neckline. Ayan, pag nahawakan na natin yan, ayusin lang natin na magkapantay. Yung nasa ilalim na tela at itong bias, tatahiin natin siya ulit ng hatak siya. Okay, sa gitna, hawakan na natin itong dulo, papunta dito sa dulo rin ng bias. Tsaka natin yung naayusin. Dito na tayo sa right side. Dito sa right side, yayakap naman natin itong bias natin. Ito yung dulo ng tela natin. Diyan natin itutupi yung dulo naman itong bias. Dulo sa dulo magkatapat. Yung dulo ng tela at dulo ng bias natin magkatapat lang. Tsaka natin itutupi ng isa pa. Yung isang tupi, ang pinakadulo niyan tatapat dito sa unang tahi. Ayan. Dapat hindi nakalabas yung unang tahi natin pag ipinatong natin itong dulo ng tupi. Ngayon, ang pasada natin dyan ay 1/16 lang. Dito sa dulo ng tupi. Ayan, yayakapin natin yung gilid ng neckline na yan. Pag tinahi natin, medyo hatak talaga guys kasi para wag pupot ko yung tahi natin. Guys, nailapat natin siya ng hindi pilipit. Pag hinatak natin, hindi puputok yung ating tahi. Ayan. Hindi siya puputok, kaya matibay siya. Ngayon, pag nailagay na natin, kailangan pagdugtungin na natin itong isang shoulder bago natin ilagay yung sa kilik. Tapos i-edging ko lang. Ayan, na-edging ko na yung shoulder. Ngayon, itong ating dugtungan, lalabas kasi siya guys. Lalabas siya dyan. Minsan makakalas pa yan. Kailangan ilak natin yan. Itong side, itong dulo na nakausli, ilalagay natin sa side ng back. Sa side ng back. Ito yung front, ito yung back. Tapos, maglalak lang tayo dyan. Lalak lang natin. Ayan, pag nalak na natin, iharap natin sa ating uli yung wrong side. Ayan, dito mag-mark na tayo sa gitna. Ito yung magiging gitna niya. Tapos, ilak na natin dito sa dulo. Pasadahan natin. Yung nilagyan natin ng mark sa bias, tapat natin yan sa may shoulder. Ayan, pag naitapat na natin sa dugtungan ng shoulder, ayan, hahatakin natin yung tela. Nakalapat siya dun sa tela sa ilalim. Tsaka
saka natin papasadahan ng hatak uli yung tela. Ayan, pag dito na tayo na ilagay na natin sa gitna, dito na tayo sa dulo ng bias, dulo ng kilikili niya. Paglapatin natin yan ng nakahatak ang tela. Tatahiin natin yung hatak ang tela. Tsaka natin, yung kagaya kanina ginawa natin sa neck, isang tiklop, bali 2 tiklop. Gawin din natin siya sa isang namang armhole niya. Ganun lang din ulit. Ayan. Bali, natapos na natin yung sa ating armhole, sa liig. Ngayon, ang gagawin naman natin yung sa pagdudugtong naman sa gilid niya. Ayan, kabila ang dudugtong natin. Ito guys, yung ating bias, hindi siya puputok. Nakita nyo, hindi naman siya pilipit. Ilagay natin ang maayos. Edgingin lang natin yan, patilit. Ayan, edging na natin yung mga gilid. Dahil ayan naman, titiklopin natin. Mga 1 inch ang tiklop. Ayan, tapos na yung ating sando.